Ang totoo po, dapat po nating maintindihan na hindi po obligado ang Diyos na iligtas ang tao. Wala po siyang obligasyon na iligtas ang mga tao. Wala po siyang obligasyon na pagkalooban tayo ng kahit anumang spiritual o material na bagay. Dapat po maging malinaw po sa atin yun. Dahil yun po yung bagay na magbibigay sa atin ng kapakumbabaan. Yung maintindihan natin na walang obligasyon ang Diyos na tayo iligtas, pagkalooban ng spiritual at mga material na bagay. Alam niyo po, nakakalungkot, maraming tao, kung ituring po ang Diyos, ay para bang nilalang na nandiyan para sa tao. Maraming tao, ang tingin sa Diyos ay parang isang genie. Alam niyo po ba yung genie? Yung pag kiniskis niyo yung lampara, may lalabas. At pag lumabas yan, pwede kayong humiling ng 3 kahilingan. At pwede nyo hilingin kahit ano yung gusto nyo. Payamanin kayo, gawin kayong tanya, gawin kayong makapangyarihan, ibigay sa inyo lahat ng kayamanan sa mundo. So maraming tao, ganun ang kanilang pananaw sa Diyos. Para bang genie, na kung ano yung gusto nila, hingi nila sa Diyos, ibibigay. Which is, hindi po tama. Mali po ang ganung pagkakakilala sa Diyos. Na hihingiling natin kung ano yung gusto natin at ibibigay na niya. Okay, hindi po yun tama. Maraming tao rin naman, ang paniniwala nila, pag gumawa sila ng gumawa ng mabubuti, mga bagay-bagay na sa tingin nila ay ginagawa nila para sa Diyos, para sa tao, pag daw ginawa nila yung mga bagay na yon, is makukuha nila ang pabor ng Diyos. Akala nila kaya nilang utuin ang Diyos, which is, hindi po. Mali po yun. Sabi po ni Wayne Grudem, isa pong kilalang theologian, people have sometimes thought that God created human beings because He is lonely and needed fellowship with other person. Sabi ni Wayne Grudem, marami daw tao ang pananaw, akala nila ginawa ng Diyos ang tao dahil malungkot daw ang tao, ang Diyos. Akala ng mga tao, ginawa ng Diyos ang tao para bigyan siya ng kasiyahan. Pero hindi po yung totoo. Dahil ang Diyos, ang Trinity po, ang banal na Trinidad, ay nag-i-exist ng sufficient sa isa't isa. Yung kanilang pagmamahal sa isa't isa ay sapat po yun. Ang Diyos Ama, ang Diyos Anak at Diyos Espiritu, they are existing, sila ay nag-i-exist ng mayroong satisfaction ng kanilang pagmamahalan. Sabi dito, if this were true, it would certainly mean that God is not completely independent of creation. Kung totoo daw na ang tao daw ay ginawa para sa Diyos, para pasayahin siya, ibig sabihin daw noon, hindi kumpleto ang existence ng Diyos. Ito daw ay nakadepende sa kanyang creation, which is, hindi po yun totoo. Kaya it would mean that God would need to create persons in order to be completely happy or completely fulfilled in His personal existence. Kung yun daw ay totoo, nangangahulugan daw na kailangan niya ng tao para maging completely happy ang Diyos, which is hindi rin po totoo. So yung pananaw na ang Diyos ay parang genie, na kaya nating utuin ng Diyos, na ang Diyos ay kailangan tayo para maging masaya, ay hindi po yun totoo. Wala pong katotohanan sa mga iyon. At ngayong umaga po, titignan po natin kung gaano yung tindi ng grasya ng Diyos. So nabigo pong maunawaan ng mga tao yung patungkol po sa grasya ng Diyos. At yun po yung ating pag-aaralan ngayong umaga. Pag po pinag-usapan natin ang doktrina ng grasya ng Diyos, yung pong bagong tipan, sobrang yaman po ng mga katuruan na makikita natin dyan. Lalong-lalo na po dun sa mga aklat na sinulat ni Apostol Pablo, katulad ng Romans, Galatians, Philippians. Napakadami pong turo doon patungkol sa grasya ng Diyos. Pero ngayong umaga po, pupunta po tayo sa Old Testament, sa Lumang Tipan. At sino pong mag-aakala na
ang grasya ng Diyos ay magniningning ng husto sa mga libro ni Samuel. So buksan po natin yung ating mga Biblia sa 2 Samuel chapter 9. Dito po natin makikita ang kwento nila Haring David at ni Mephibosheth. Ating makikita kung paano po kumilos ang grasya ng Diyos sa buhay ni Mephibosheth. So makikilala po natin ang isang character sa Bible, si Mephibosheth. Alam niyo po, favorite ko po yung character na to si Mephibosheth. Mamaya po, makita po natin kung ano po yung ilan sa mga pagkilala kay Mephibosheth. So buksan po natin ang ating mga Biblia sa 2 Samuel, sa Old Testament po yan, chapter 9, verses 1 to 13. So medyo mahaba po yung ating babasahin. Samahan niyo na lang po ako sa inyong mga mata habang binabasa ko po yung text natin. Verse 1, At sinabi ni David, may nalalapi pa ba sa sangbahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan ng kagandahang loob dahil kay Jonathan? At may isang lingkod sa sambayanan ni Saul na nagngangalang Siba. Kanilang tinawag siya sa harap ni David at sinabi ng hari sa kanya, Ikaw ba'y si Siba? At kanyang sinabi, ang inyong lingkod nga. At sinabi ng hari, wala ba kayang natitira sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos? At sinabi ni Siba sa hari, si Jonathan ay may isang anak pa, na pilay ang kaniyang mga paa, isang lumpo. At sinabi ng hari sa kanya, saan nandoon siya? At sinabi ni Siba sa hari, narito, siya ay nasa bahay ni Makir, na anak ni Amiel sa Lodebar. Na magkagayoy nagsugo ang haring si David at ipinakuha siya sa bahay ni Makir, na anak ni Amiel mula sa Lodebar. At si Mephibosheth, na anak ni Jonathan, na anak ni Saul, subali apo po siya ni Saul, si Mephibosheth, ay naparoon kay David at nagpatira pa siya sa kanyang harap at nagbigay galang. At sinabi ni David, Mephibosheth, at siya'y sumagot, narito ang iyong lingkod. Verse 7, At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, sapagkat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama. At aking sasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo. At ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang or hapagkainan. Yun po yung dulang. At siya'y nagbigay galang at nagsabi, ano ang iyong lingkod upang iyong ligapin akong isang asong patay? So tingnan niyo kung paano niya nilarawan ni Mephibosheth yung kanyang sarili. Isang asong patay. Na magkagayoy tinawag ng hari si Siba na lingkod ni Saul. At sinabi sa kanya, lahat ng nauukol kay Saul at ang buong kanyang sangbahayan ay aking ibinigay sa anak ng inyong Panginoon. Verse 10, At iyong bubukirin ang lupa para sa kanya, ninyo ng iyong mga anak at ng iyong mga bataan, at iyong dadalhin ito sa mga bunga upang ang anak ng iyong Panginoon ay magkaroon ng tinapay na makakain. Ngunit si Mephibosheth na anak ng iyong Panginoon ay kakain ng tinapay kailanman sa aking dulang. Si Siba nga ay may 15 anak at 20 bataan. Na magkagayoy sinabi ni Siba sa hari, ayon sa lahat ng inutos ng aking Panginoon na hari sa kanyang lingkod, ay gayon gagawin ng inyong lingkod. Tungkol kay Mephibosheth, sinabi ng hari, siya ay kakain sa aking dulang na gaya ng isang mga anak ng hari. At si Mephibosheth ay may isang anak na binata at ang ngalan ay Mika, at lahat ng nagsisitahan sa bahay ni Siba ay mga bataan ni Mephibosheth. Verse 13, gayon tumahan si Mephibosheth sa Jerusalem sapagkat siya ay kumain palagi sa dulang ng hari.
at siya pilay sa kaniyang dalawang paa. Purihin po ang pagkabasa ng salita ng Diyos. Tayo po ay manalangin. Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po ay lubos na nagpapasalamat sa pagkakataon na ibinigay niyo sa amin upang pag-aralan ang inyong dakilang salita. Dalangin namin, O Diyos, na sa aming pagsisimula, anuman pong bahid ng karumihan sa aming mga puso't isipan, ito inyong linisin. Bigay niyo kami ng pagkakaunawa sa inyong salita. At kung anuman po ang mga aral na aming mapag-aaralan sa umagang ito po ay tumimo sa aming mga isipan at mga puso, Panginoon, magamit sa pang-araw-araw namin pamumuhay. At kami ay magkaroon ng tunay na pagkakaunawa sa inyong grasya, sa inyong kabutihang kalooban, kabutihang loob, Panginoon. Kayo lamang ang manguna, kayo lamang po ang maitaas at mapapurihan sa lahat ng aming gagawin. Ito po aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa kalagitnaan po ng paghahari ni Haring David sa buong Israel, bigla niyang naalala ang kanyang matalik na kaibigan, si Jonathan. So close po yung kanilang relationship. Si Jonathan po ay isa sa mga anak ni Haring Saul, isa sa mga naging hari ng Israel, kung saan galit na galit siya at inggit na inggit kay David. Sa sobrang galit po ni Haring Saul kay David, makailang beses po niya itong pinagtangkaang patayin. Sa maraming pagkakataon, gano'n na lang yung inggit at galit ni Haring Saul kay David na gusto niya siyang patayin. Ngunit hindi siya nagtagumpay. Alam naman natin na nandun yung proteksyon ng Diyos kay Haring David at walang naging successful dun sa mga attempt ni Haring Saul na patayin si Haring David. Pero makita natin doon, andoon yung galit, andun yung inggit ni Haring Saul. So ganun yung naging relasyon nila. Okay? Hanggang sa namatay si Haring Saul. So konting baliktanaw pa, si Jonathan po ay malapit sa puso ni David. Sila ay parang mag-best friend. Okay, si Jonathan at si David. Makita po natin yung kanilang magandang relasyon sa 1 Samuel chapter 18. At sa giyera laban po sa Palisteo, medyo bilisan lang po natin, si Jonathan at ilan pa sa kanyang mga kapatid ay namatay kasama ang kanilang ama na si Saul. So nakipagyera po sila sa Palestine at yun nga po, namatay si Jonathan kasama ng kanyang ama na si Saul. So makita po natin yan sa 1 Samuel chapter 31. At marami pa po nangyari hanggang sa si Ishbosheth, siya po yung naging hari sa Israel. Si David naman po ay ang naghari sa Juda. So hindi po natapos sa pagkamatay ni Saul ang giyera laban kay David. So nagkaroon pa rin po ng maraming giyerahan. So nagkaroon ng mahabang giyera sa pagitan ng kabahayan ni David at sa kabahayan ni Saul sa pamamagitan ni Ishbosheth. So dumaan ang maraming panahon at lumakas po ng gusto yung mukbo ni David hanggang sa dumating sa 2 Samuel chapter 3. Doon po, makita natin yon. At hindi lumaon po ay napatay din si Ishbosheth na kalaban ni David. So makita po natin yan sa 2 Samuel chapter 4. At si David na po ang naghari sa buong Israel. Makita po natin yan sa 2 Samuel chapter 5. So yung kwento po, makita natin ay nandun na po sa paghahari ni Haring David. At yun nga po, sa paghahari ni David sa buong Israel, so may marami pa rin itong laban na pinagdaanan, isa na nga dito sa mga Palisteo, at tumagal po yun ng mahaba rin panahon. So dumating ang panahon at nagapi niya ito at pinagharian na po ni Haring David ang buong Israel. So makita po natin yan sa 2 Samuel chapter 8. So sa mga verses po na binasa natin kanina sa chapter 9, so ang keyword po na makita natin sa chapter na ito is yung word na kindness or kagandahang loob. So 3 beses po yung sinabi doon sa text na na binasa natin. So makita po natin yan sa 2 Samuel chapter 9 verse 1, sa verse 3 at sa verse 7. 3 beses pong sinabi dyan, paulit-ulit, kindness or kagandahang loob. Ang kindness po ay galing sa salitang Hebrew na ibig sabihin na ay chesed.
Josed, na ang ibig sabihin po ay loving kindness. Ito po ay pumupunto sa tapat at hindi nagmamaliw na pagmamahal, habag, grasya at Diyos, ng Diyos sa kanyang mga hinirang. Ito po yung tapat, hindi nagbabago, na pagmamahal ng Diyos dun sa kanyang mga inelect, sa kanyang mga hinirang. So yun po yung chesed or kindness, loving kindness. So ngayong umaga po ating sisikapin, titignan po, uunawain sa tulong ng Diyos. So ang tatlong bagay kung paano po nailarawan yung kagandahang loob ng Diyos na yon, yung grasya niya sa buhay po ni Mephibosheth. Si Mephibosheth po na anak ni Jonathan, na apo ni Saul. So una po natin punto na makikita, ay makita po natin sa verses 1 to 4. So ang first point po natin, so ang grasya ng Diyos ang unang humanap sa atin. Ang grasya ng Diyos ang unang humanap sa atin. So hindi po tayo yung mahanap sa Diyos. Ang grasya po ng Diyos yung unang humanap sa atin. Ano yung sinabi diyan? At sinabi ni David, may nalalabi pa ba sa sambahayan ni Saul? Di ba? All of a sudden, biglang naisip ni David. Okay? Yung lahi ni Saul. At doon nga nakilala niya si Mephibosheth. So si David po ang unang humanap kanino? Kay Mephibosheth. Ang layo nung tinitirahan ni Mephibosheth, andun pa siya sa Lodebar. Pero makita natin dun sa verses 1 to 4. Si David ang unang humanap kay Mephibosheth. So nung maalala ni David si Jonathan at ang kanyang pangako dito, so doon niya hinanap kung meron pa bang nalalabi doon sa sambahayan ni Saul. So mata po natin sa 1 Samuel 20 verses 14 to 15. So doon po makita natin yung pangako ni David kay Jonathan na hindi niya pababayaan yung kanyang lahi. So makita po natin dito, hindi po si Mephibosheth yung pumunta kay David upang hingin yung kanyang pabor. Siguro magugulat na lang si Mephibosheth bakit may dumadating sa kanya at pinatatawag siya. Di ba? Hindi po si Mephibosheth yung pumunta kay Haring David para kunin yung kanyang pabor. Lingid po kay Mephibosheth ang mga pangyayari patungkol kay David at sa lolo niyang si Saul. Alam niya yun. At alam niyo ba kung ano po ang kultura noong mga panahon na yon? At ang nakagawian po, noong panahon pong iyon, kapag ang pamilya po ng nagahari ay napalitan ng iba, ang pumapalit po, yung pong bagong nagahari, ang ginagawa niya, inuubos niya yung lahi nung pinalitan. For example, ang nagahari si Brother Jabez. Kuwari, natalo ko siya. Hindi ako na po yung nagahari ngayon. Ang nakagawian po nung time na yon, yung buong pamilya ni Haring Jabez, ipapapatay ko lahat yan. Para walang successor, para walang panganib or balakid. Walang mag-aagaw. Yon, walang magmamana sa kanya. Para walang aagaw dun sa trono na pinaghaharian ko. Yun po yung kultura nung time na yun. Ang dahilan ko kung bakit si Mephibosheth, yun din po ang isang dahilan kung bakit si Mephibosheth ay nasa malayo. So marahil siya ay natatakot na siya ay papatayin ni Haring David. So yan po yung una nating makikita na ang unang sa buhay po ni Mephibosheth, hindi po siya yung unang humanap kay Haring David. At kagaya po natin bilang mga tao, hindi po tayo yung humanap sa Diyos. Ang grasya po ng Diyos ang unang humanap sa atin. Ano po yung sinabi sa Ezekiel chapter 34 verse 11? Ito ang ipinasasabi ng Panginoong Yahweh. Ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Napakaganda po ng sinabi na yon. Sabi ng Panginoon, ako mismo
ang mag-ahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa. Sa pa po, sa New Testament, sa Luke chapter 19 verse 10, ang anak ng tao ay naparito upang hanapin at iligtas ang naligaw. Amen, di ba? Tumpak na tumpak po doon sa buhay, na inilalarawan doon sa buhay ni Mephibosheth. Si Haring David, yung unang humanap sa kanya, hindi po si Mephibosheth, yung lumapit kay Haring David. Gayun din po sa atin bilang mga anak ng Diyos, Diyos po yung unang humanap sa atin. Yung grasya ng Diyos yung unang humanap sa atin. Dahil ano po ang sinasabi ng Biblia patungkol sa atin bilang mga tao? Sabi po sa Romans chapter 3 verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Yun po yung katotohanan sa atin bilang mga tao. Wala pong naghahanap sa atin sa Diyos. Ang tao po sa kanyang natural na estado, hindi po niya hahanapin ang Diyos. Dahil mas gusto niyang piliin kung ano yung masarap, kung ano yung kasalanan, kung ano yung ayaw ng Diyos. May isa nga pong theologian, ang sabi niya, kahit daw kaharap na natin ang Diyos, mas pipiliin pa rin natin yung kasalanan kesa sa Diyos. Ganoon po tayo kasama. Ganoon tayo kamakasalanan. Na kahit nandiyan na sa harap natin ng Diyos, mas pipiliin pa rin natin yung kasalanan. At tugma po yun sa sinabi sa Biblia. Walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ni isa. At tignan po natin yung tatlong sitwasyon. Nandun pa rin po tayo sa ating first point. Meron pong tatlong sitwasyon noong tayo ay kinatagpo ng Diyos at kung paano po ito inilarawan sa buhay ni Mephibosheth. Ano po yung makita natin doon? Una, tayo po ay lugmok sa kasalanan. So, nung napatay po si Jonathan at Saul, nagmamadaling tumakas at lumisan sina Mephibosheth kasama ang nag-aaruga dito. Siya ay halos 5 years old. 5 taon po nung nangyari yon. Sa pagmamadali po nila, so nahulog po si Mephibosheth at nabali yung kanyang mga paa. Yun po yung cause ng kanyang pagkalumpo. Nung namatay sila sa Saul at yung tatay niya, so syempre, papalitan na sila eh. Papatayin na sila eh. Kaya nagmamadali silang umalis. At sa pagmamadali, ayun nga, na-aksidente, nalumpo. Nabali ang kanyang mga paa at hindi na po ito gumaling. So lumpo na siya magpawalang hanggan sa siya ay mamatay. So ang pangalang Mephibosheth ay nangangahulugang mahirap, dukha at kaawa-awa. So makikita po natin ito kung paano niya inilarawan ang kanyang sarili. So paano niya inilarawan yung kanyang sarili? Isang patay na aso. Isang dead dog. Or walang silbi. Alam niyo po, sa kultura ng mga Israelita, pag po ang isang tao, ang isang tao ay inilarawan sa isang aso, so mababang uri na po yun. E dagdagan niyo pa po ng patay na aso. So, napakababa ang uri na po. Ganun po niya, ganun po niya nilalarawan yung kanyang sarili ni Mephibosheth. Isang patay na aso. Walang silbi. So, ganun niya nilarawan kay Haring David. Kagaya po ng paglakad ni Mephibosheth nung siya ay bata pa sa piling ng kanyang ama na si Jonathan, di ba, nung tayo ay nilikha ng Diyos, si Adan at sila Eva, di ba, ang ganda ng relasyon, di ba? Andun lahat no pangangailangan nila na ibibigay. Ganun din, nung okay pa si Mephibosheth, nung buhay pa si Jonathan, lahat ng pangangailangan niya na ibibigay ng kanyang ama. Pero ano nangyari? Dahil sa sila Adan at sila Eva, dahil sa kasalanan, naputol yung kanilang relasyon sa Diyos. At dun sa nangyari kay Mephibosheth at kay Jonathan, dahil sa pagkamatay ni Jonathan, nawala na ngayon yung nag-aalaga kay Mephibosheth. Ngayon po, spiritually speaking, tayo po, nung tayo ay pinanak dito sa mundo, andun na po yung ating sin nature, so tayo po ay makasalanan. At putol po yung ating relasyon sa Diyos. At nung
tayo po ay dinatnan, nung tayo ay nilingap, nung tayo ay hinanap ng grasya ng Diyos, ganun po yung ating sitwasyon. Tayo po ay lugmok sa kasalanan. Katulad ni Mephibosheth, nung siya ay nilingap ni Haring David, nung siya ay hinanap ni Haring David, ganun niya inabutan si Mephibosheth. Lugmok sa kahirapan, sa hirap. Paano niya i-describe ng kanyang sarili? Patay na aso. Walang silbi sa lipunan. Walang silbi. So ganun niya dinatnan si Mephibosheth. At tayo bilang mga tao, ganun tayo dinatnan ng grasya ng Diyos. Lugmok tayo sa kasalanan. Pangalawa, tayo ay malayo sa Diyos. So dahil po si Mephibosheth na anak ni Jonathan, ay anak din, ay apo ni Saul, alam niyang siya ay banta sa trono ni David. Kaya siya ay nagpakalayo-layo. Diba? Kaya nga sila nagmamadaling umalis kasi papatayin sila. Nagpakalayo-layo siya para hindi siya mapatay. Siya ay nagtago sa presensya ng hari. Kagaya ng mga tao makasalanan. Meron bang makasalanan na humaharap sa Diyos? Di ba? Lumalayo siya sa Diyos. Ang mga taong makasalanan na nagkakasala, patuloy na nabubuhay sa kasalanan, ayaw niyang lumapit sa Diyos dahil ang Diyos ay ilaw. Anong ginagawa ng ilaw? Ini-expose niya kung ano yung gawa ng kasalanan. So technically, anong gagawin ng makasalanan? So lalayo siya dun sa ilaw dahil ayaw niyang ma-expose yung kanyang mga masasamang gawa. So ganun, tayo ay malayo sa Diyos. At ganun din, saan pa nanggaling si Mephibosheth? Sa Lodebar. Ang layo. So tayo ay, pangalawa, tayo ay malayo sa Diyos. At pangatlo, tayo ay natatakot sa Diyos. Subukan natin isipin kung ano yung mararamdaman ni Mephibosheth noong siya ay biglang pinatawag ni Haring David. Makita natin yun dun sa sinabi ni Haring David. Ano sabi ni Haring David? Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Naiintindihan kasi ni Haring David, natatatakot si Mephibosheth kung ano man yung pwede niyang gawin sa kanya. At alam din yun ni Mephibosheth, kaya nga nagpatira pa siyang lumapit kay David eh. Nagpatira pa siyang lumapit kay David, pero ano yung sinabi ni Haring David? Huwag kang matakot. Diba? Ganun din po tayo bilang mga tao. Anong nararamdaman natin? Pag tayo ay alam natin may nakatingin sa ating Diyos at gumagawa tayo ng mga ng kasalanan, may point na siya, natatakot din tayo. Dahil pag dumating yung time na tayo hinatulan ng Diyos, alam natin kung ano yung kahihinat na natin. Di ba? Nung tayo ay kinatagpo ng Diyos, tayo ay lugmok sa kasalanan. Tayo ay malayo sa Kanya. At tayo ay natatakot doon sa parusang pwedeng sapitin natin dahil sa mga kasalanan natin sa Diyos. At yun po yung summary ng first point natin, na yung grasya po ng Diyos, yung unang humanap sa atin. Pangalawa po, ang grasya ng Diyos ang nagdala sa atin sa presensya ng dakilang hari. Yung pong grasya ng Diyos ang nagdala sa atin sa presensya ng dakilang hari. At makita po natin yan sa verse 7. Ano po yung sinabi sa verse 7? At sinabi ni David sa kanya, huwag kang matakot, sapagat aking tunay na pagpapakitaan ka ng kagandahang loob dahil kay Jonathan na iyong ama, at aking sasauli ang buong lupa ni Saul na iyong ama sa iyo, at ikaw ay parating kakain ng pagkain sa aking dulang or kapagkainan. Tanong po, meron po bang ginawa si Mephibosheth upang makuha yung pabor ni David? Meron po ba siyang ginawa para makuha yung tinding pabor? Alam niyo po, napakatinding pabor nun. Bilang hari, tapos kaaway, tapos kakain dun sa hapagkainan ng hari.
Alam niyo po ba yung mapabilang dun sa hapagkainan ng hari? Maraming opisyal ng time na yun, nagpakandara pang mangyari yun, na sila'y kumain dun sa... Ibig sabihin kasi noon, close ka dun sa hari. At ano yung makita po natin dito? Ganong tinding grasya yung binigay sa kanya ni Haring David kay Mephibosheth, na siya ay makasama doon sa hapagkainan ng hari. Di ba? Katotohanan po, wala pong anumang ginawa si Mephibosheth para makuha yung ganong katinding pabor. Wala po siyang ginawa. Ito po ay dahil sa grasya na ibinigay sa kanya ni Haring David. At kung makita po natin, malinaw kasi kay Haring David yung kagandahang loob rin ng Diyos. Okay? Sinabi ni Haring David dun sa verse 3. At sinabi ng hari, wala na bang natitira sa sambahayan ni Saul upang aking mapagpakitaan siya ng kagandahang loob ng Diyos. Primarily, ginagawa niya yun upang ipakita yung kagandahang loob ng Diyos. Dahil malinaw kay Haring David yung kagandahang loob ng Diyos. At yun yung gusto niya i-exercise. Pakitaan, bukod sa yung pangako niya kay Jonathan, gusto niya ipakita kung gaano katindi yung kagandahang loob ng Diyos. So napakalinaw po nun kay Haring David. So sa pamamagitan lamang po ng grasya ng Diyos, sa reality po, sa pamamagitan lamang po ng grasya ng Diyos, tayo ay tinawag sa Kanyang presensya upang tayo ay magkaroon ng kababaang loob at pagsisisi sa ating mga kasalanan. Katulad ng sinabi kanina ni Brother Chavez, na yung repentance, yung pagsisisi, yung kalakasan, yung kagustuhan na magsisi at magtiwala sa Diyos, actually hindi natin effort po yun eh. Hindi po natin effort yun. Yun po ay grasya pa din ng Diyos na binibigay niya sa atin. Yung kakayahang magsisi at manampalataya sa Diyos. Napakaganda po na sinabi ni Thomas Watson, isa pong Puritan. Sabi niya dito, repentance is a grace of God's Spirit, whereby a sinner is inwardly humbled and visibly reformed. Ang pagsisisi daw ay isang biyaya ng Espiritu ng Diyos kung saan ang isang makasalanan ay nagpapakumbaba at nakikitang nagbabago. Yung repentance daw ay napakatinding blessing, isa siyang grasya mula sa Espiritu ng Diyos. Kaya nga kung on our own, kung sarili lang po nating lakas, hindi po natin gugustuhin magsisi. Yun ay gawa lang po ng Espiritu ng Diyos. Ganun po katindi. Yung kaligtasan, wala po tayong effort na in-exert para diyan. Lahat po ay grasya ng Diyos. At doon na po tayo pupunta sa ikatlong punto. Ang grasya ng Diyos ang nagligtas sa atin sa kahatulan. Ang grasya ng Diyos ang nagligtas sa atin sa kahatulan. At makita na po natin yan doon sa succeeding verses mula verse 7 hanggang verse 13. So hindi lamang po nailigtas si Mephibosheth sa tiyak na kamatayan, kagaya ng kanyang inaakala, dahil iniisip po niya na maaari siyang ipapatay ni David dahil siya ay banta sa trono, kundi siya po ay pinagkalooban ng napakatinding kagandahang loob ni David. Siya ay tila ba isang kaaway na tinuring na para niyang tunay na anak na kasalo sa kanyang hapagkainan. Hindi lamang po iyon. Ano pa po yung ginawa ni David? Ibinalik pa ni David yung lahat ng ari-arian, lahat ng lupain na meron si Saul. Ibinigay niya lahat kay Mephibosheth. Mata po natin yun, di ba? Napakatindi po nung kagandahang loob na pinakita ni Haring David doon sa buhay ni Mephibosheth. Pero alam niyo po, walang kukumpara
yung kagandahang loob ng Diyos na ipinagkaloob niya po sa atin bilang mga makasalanan. Pakita po natin, di po ba, doon sa buhay ni Haring David at ni Mephibosheth, anong tindinan ng grasya na pinakita? Lalong-lalo na po sa buhay ni Kristo Jesus. Anong tindi ng grasya ng Diyos ang ipinakita sa buhay ni Kristo Jesus? Na tayo bilang mga makasalanan, na dapat sa atin, sa impyerno po, di ba? Kaaway tayo ng Diyos eh. Ano po bang ginagawa sa mga kaaway? Pinaparusahan. Di ba? At ano po ang parusa ng Diyos sa mga makasalanan? Kamatayan sa impyerno. Pero anong tindi ng grasya ng Diyos na tayo bilang mga kaaway ay itinuring niyang mga kapatid, anak. Na tayo bilang mga kaaway ay pinagkalooban niya ng buhay na walang hanggan. Na tayo bilang mga kaaway ay magmamana ng mga mansyon doon saan? Sa langit. Na tayo bilang mga kaaway, pag tayo namatay, ay makakasama natin siya doon sa langit na bayan. Anong tindi ng grasya ng Diyos? Sukdulang biyaya, tulad ng sinawit natin kanina, sukdulang biyaya. Napakahirap ipaliwanag kung gaano kalalim, kung gaano kasukdulan yung grasya ng Diyos. Pero alam niyo po, ginawa ng Diyos. Yun po yung nakakatuwa eh. Ginawa niya. At nangyari na nga po yun doon sa krus ng Calvary. 2,000 years ago, nung namatay si Kristo, tayo po ay nagkaroon ng bayad sa ating mga kasalanan. Sabi po ni Jerry Bridges doon sa isang book po niya, Transforming Grace, Living Confidently in God's Unfailing Love. Sabi niya dito, we are bought in God's kingdom by grace. Tayo daw ay dinala sa kaharian ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang grasya. We are sanctified. Tayo ay pinababanal by grace. We receive both temporal and spiritual blessings by grace. We are motivated to obedience by grace. We are called to serve and enabled to serve by grace. Tayo ay tinawag para maglingkod at para makapaglingkod sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. We receive strength to endure trials. Tayo daw ay nagkakaroon ng lakas para mapagtagumpayan lahat ng mga pinagdaraanan natin dito sa mundo sa pamamagitan ng grasya. At sabi dito, finally, we are glorified. Tayo ay niluluwalhati sa pamamagitan ng grasya ng Diyos. The entire Christian life is lived under the reign of God's grace. Grabe po. Talagang lahat ng nandito sa mundo na pamumuhay natin bilang mga anak ng Diyos ay dapat ipamuhay under God's grace. Yung bawat hininga na meron tayo, yung bawat segundo na na-extend dito sa mundo, yan po ay grasya ng Diyos. Ano mang pagsubok yung ating pagdaanan, alam po natin na nandun yung grasya ng Diyos dahil siya yung nagbibigay sa atin ng lakas para mapagtagumpayan yung mga pagsubok na yan. Di ba? Minsan dumadaan yung mga pagsubok sa atin. Pagka iniisip natin paano ba natin to tatawirin, paano ba natin to susolusyonan. Pero eventually, magugulat na lang tayo, dumaan na yung pagsubok na pagtagumpayan. Only by God's grace. Doon po natin makikita na kumikilos ang Diyos. Ano una? Ang grasya ng Diyos ang unang humanap sa atin. Ito ang tumawag sa atin sa presensya ng Diyos. At ito rin po ang nagligtas sa atin sa tiyak na kahatulan.
Alam niyo po, hindi lamang po tayo niligtas ng Diyos, kundi siya rin po yung nagbibigay ng ating mga temporal at spiritual na pangailangan dito sa mundo. Ganun po katindi ang grasya ng Diyos. Kaya nga, ano po ang panawagan sa atin bilang mga anak ng Diyos na patuloy na mamuhay sa grasya ng Diyos. Tandaan po natin, yung kaninang katotohanan na sinabi ko nung simula, hindi po obligado ang Diyos na iligtas tayo. Wala pong obligasyon ng Diyos na iligtas tayo. Pero ginawa niya. Ginawa niya dahil sa kanya grasya at kabutihan. Alam niyo po, kung hindi pa po natin sinusuko ang buhay natin sa Diyos, sana po ay maintindihan po natin na wala tayong kayang gawin para iligtas yung ating mga sarili. Kung tayo ay nakikipaglaban pa sa panawagan ng Diyos na isuko ang ating buhay sa Kanya, alam niyo po, mapapagod lang tayo. Para po pa tayong lumalangoy na opposite direction nung agos. Langoy ka ng langoy pero andun ka lang dun sa pwesto na yun. Di ba nakakapagod yun? So ganun po, kung nilalabanan natin yung panawagan ng Diyos, na hindi pa natin sinusuko yung ating buhay sa Diyos, namumuhay pa rin tayo sa kasalanan. Darating at darating yung time, babawian tayo ng buhay. Ano man yung edad natin, mapabata man, mapamatanda. Pag pumunta po kayo sa sementeryo, di ba, iba't ibang klase yung size ng mga nicho doon. Ibig sabihin, wala pong pinipili ang kamatayan. So, anyone could die. Hindi mo nga alam, baka mamaya paglabas mo dito sa kalsada na to, yun na pala yung kamatayan mo eh. Hindi nga natin alam kung bukas, paggising natin, buhay pa tayo eh. Alam niyo po ba sa isang statistic sa US, everyday daw, eto ilang taon nang nakakaraan to, everyday 150,000 yung namamatay sa buong mundo. Ganun kadami. Ewan ko kung update na yun, baka mas nadagdagan na ngayon yun. Kasi yung pag-aaral na yun, ilang taon nang nakakalipas eh. Sabihin, mas marami pa. Isipin nyo, hindi pa tapos yung 24 hours. May ilang oras pa tayo, 12 hours pa. Ibig sabihin, marami pang makakasama dun sa 150,000 plus na mamamatay ngayong araw na to. Paano kung makasama tayo dun? Sa mamamatay ngayong araw na to, na wala pa tayong tunay na relasyon sa Diyos. Ano yung sasapitin natin? Kamatayan sa impyerno. Alam niyo po, ang impyerno, wala siyang pintuan palabas, puro papasok lang. At yung hirap na dadanasin doon is walang isang hirap na hindi ma-explain ng kahit na sino man. Kasi nga, wala pa namang bumabalik mula sa impyerno para sabihin, ganito kahirap, ganito kasakit. Pero the Bible, clearly, nagbigay siya ng larawan kung gaano kahirap na nandun sa impyerno. May mga uod na hindi namamatay, na pinapasok yung katawan mo na yung sakit hindi nawawala. Isipin nyo, di ba, pag nagsasaing tayo, pag napasok kayo, gaano kasakit? Di ba ba ang sakit, tatanggalin nyo kagad yung kamay nyo? Imagine nyo, 1 minuto nakadikit yung kamay nyo dun sa sinaing. Gaano kasakit? Di ba? Masakit ano? 5 minuto, nakadikit yung kamay nyo dun sa sinaing. 1 oras, ala na, baka luto na yun. Parang sinaing. So wala nang pakiramdam. Pero isipin nyo po, yung sakit na mararamdaman natin sa impyerno is magpawalang hanggan na hindi nawawala. Kaya nga, ganun na lang yung warning sa Bible na magsisi kayo ng inyong mga kasalanan at manampalataya kay Kristo. Dahil tanging na ang paraan upang kayo'y magkaroon ng kaligtasan. Kaya po, kung hindi pa natin sinusuko yung ating mga buhay sa Diyos, pag-isipan po natin mabuti. Sabi sa Bible, 1 beses lang tayo mamamatay. And after that is the judgment. It is appointed unto man that wants to die. After that is the judgment. Pag tayo namatay, that's it. It's either heaven
for. At ngayon po nakita natin kung gaano katindi yung kaputihan ng Diyos. Tayo ba'y magmamatigas pa? Tayo ba'y magmamatigas pa at babaliwalain pa rin yung kagandahan ng kabutihang loob ng Diyos na ipinagkaloob niya sa atin? Sana po wag na. Sana po wag na. At kung tayo naman po ay mga anak ng Diyos, patuloy po tayong mabuhay sa grasya ng Diyos. Patuloy tayo. Let's keep moving forward for the glory of God. Sobrang tindi po ng grasya ng Diyos. Sobrang tindi po. Sana po ay patuloy po tayo araw-araw mamuhay para sa Diyos.